Hindi naman, pero pag gusto mo lang na sobrang linis, maganda talagang puti lahat. Buksan na natin to. Sir, yung yung sa AVT pa rin naman yan. Tapos yung natin, tools, tapos yung jack and yung reserva po natin. Yung mga gamit, siguro ito sir, lagay natin sa unahan kasi nandito yung gas mo. Ayun sa yung free kasama sa free, no? Yes po. Ang laki ng mo, baby. Okay lang kasya man. Okay naman. Yung nga problema pag hindi talagang malalaki. Tapos ito sir, may mga plastic pa. Ano ba gusto mo? Tanggalin na natin. At least napakita ko lang na may plastic. Diba? Kasi mahirap pag wala yung mga plastic. Baka nagamit or na pang mall display, naluma yung Pero yan sir, pati yan sidings. Pero ikaw sir, kung gusto mong patanggal or tanggalin ko na mamaya sir. Mamaya kahit pa. Sige sir, after natin i-demo sir. Sir ngayon, start mo muna sir. Check muna natin tong panlabas natin. Tapos yung ilaw. Sige ma'am. Nandiyan na rin yung susi ma'am. Okay po. Tapak preno lang ma'am. Tapos pa-hazard na rin ma'am and opo. Para ma-check po natin lahat ng ilaw. Ganda ng sir. Ganda ng kulay. Yung ilaw. Oo. Baka yan na yung pinakasagad, ma'am. Ito na yung sagad. Yes, ma'am. Tapos yung paurong. Sa ilalim po, dito, ma'am. Ilalim. Dito pa pala. Okay. Nila sa gilid. Yan. Ang dating pa. Tapos to, ma'am, telescopic and tilt na adjust din po siya. Dito lang yung pinaka bababa nyo lang po yan. Ito para sa? Para ma-adjust yung ma'am yung steering, baba nyo lang po. Okay. Yan. Tapos, yan, mahahatak yung ma'am. So, check yung ma'am yung pinaka... Ayoko ng ganito. Ano, ma'am? Baba, yan. Tapos ngayon, pag okay na sa inyo ma'am, angat nyo pa ulit, baliktad. Tapos ilaw ma'am, fog lights, tapos pa-hazard na lang po. Then, pa-high beam ma'am. High beam po. Pupush nyo lang po ma'am. Tulak okay. Yan. Check natin sir. Sir yan, halogen projector light yung natin, yung headlight natin. With DRL na rin siya. So sa hazard, LED yung sa natin, sa may integrated side turn lamp, fog lights, okay. Pero once na kunwari sir, na pag-desisyonan nyo na mag-LED, pwede naman yan palitan. Hindi naman mag-void. May wala. Basta sir, plug and play. Plug and play. Yes sir. Tapos sir, check natin. Check natin sir ha. Kung may gas. Okay. Or dent. Pero kahit naman walang sir. Ito yung tap na kintap. Pag may gas sir, itim yan. Nalabas. Tapos, kahit dito lang sa side na to sir, kung may mga dent, mapapansin mo na agad. Pero yun, makita na natin. Sa bubong sir, baka may dent. Wala akong presidente ng kanya niya. Kaya maganda rin sir, dito sir, maganda talaga sa, isa sa maganda sa V-Variant, yung Platinum White Pearl. Siyempre, additional 20,000 kaya nga maganda talaga eh. Tapos sir, siyempre, yan yung chrome handles natin, chrome grills natin. Siya, para nagko-complement siya dun sa unit natin. Tapos yan, check natin. Okay naman sir yung, nakita na natin yung loob. Tapos yung back camera, reverse camera. Dito sa side, check nyo na sir. Ayan. Pero naman siya, pantay-pantay naman. Tapos gas. Tsaka pag may na-discover kang gas-gas sir, at least nire-record din naman natin. May proof tayo na... Ito pwede maglagay ng parang dito? Pwede naman sir, may nabibilan yung gusto mong roof rack gano'n. Para just in case na may... Pwede ito. Kasi yung iba din pwede ito. Basta kaya may ganito rin to sir. Pero tignan mo lang sir yung brand kasi minsan nakaka-damage siya dito yun. So, i-check mo lang yung magandang brand na hindi makaka-damage dito sa paint mo dyan. Okay. Tapos, check natin sir yung engine. Buksan ko lang po.
So yun sir, para ano, alam ko naman nanonood ka na nung ano natin. Pero para hindi ka magtaka, every time na pinatay mo yung kotse, nakabukas lang yung ilaw yan sir pag nagbukas ka ng pinto. So mamamatay lang siya in a couple of minute, hayaan nyo lang siya. Kasi ang tawag lang po doon is follow me home. Just in case, for example, ganito sir, parking yung madilim, tapos yung switch mo medyo malayo. Bibigyan kanya parang siya yung source ng light mo para makapunta ka dun sa mismong switch mo. So, hindi naman siya nakakalobat, saglit lang naman siya mabuksan. And then, isa pang ano natin sir, every time na masense siya na medyo madilim, since may Honda sensing tayo, nagbubukas mag-isa yung headlight natin. Pag may nakasalubong po tayo, automatic din siya nag-high beam. Automatic po yung high beam and low beam natin. Tapos yun, every time na yun nga, sa automatic headlight natin, pag nakabukas yung ano natin, yung fog lights natin, parang by default, nakabukas yung ano natin, yung fog lights natin, magbubukas po yan lahat. Depende dun sa switcher, kasi may switch yung fog lights dun eh. Pag naka-off dun, hindi siya magbubukas. Kahit mag-auto high beam po. So sa engine natin sir, 1.5 engine tayo na VTEC, double overhead cam. Horsepower niya is 121. Alam ko naman, na-search mo na yung mga competitor nito kung anong difference sila. Tapos CVT transmission siya sir. Hindi siya katulad ng 5-speed automatic na parang nalalaman natin or nagigauge natin kung ilan yung gear niya. Kasi ito sir, wala kang mafe-feel na jerk or yung parang pag every time na change gear kasi di ba bumababa tapos umakyat. Parang pag sa manual, ito sir, tuloy-tuloy lang siya. Kung anong motor mo ngayon sir? Click sir. So yung CVT sir, di ba parang pag steady ka lang, pabilis lang siya ng pabilis. Wala siyang parang sudden na yung tunog niya na katulad ng 5-speed automatic na bababa. Kasi sir, ang transmission natin is CVT transmission po. Same lang ang concept niya sa mga scooters po. Parang pulley type. So yun sir, pagdating sa maintenance natin, first 1,000 natin or first month, whichever comes first. So ibig sabihin wala pa kayong isang buwan, pero nag 1,000 ka na, kailangan mo nang ipa-check up. Libre yung first month na yun or first check up. Then to follow po is every 6 months or 10,000, whichever comes first. Sa 10,000 kasi sir, parang medyo mataas eh. So lagi mo lang iisipin yung 6 months. Tapos pagdating sir sa warranty po, yes ma'am, yung PMS po natin. Sa warranty naman po natin sa kotse po is 3 years warranty or 100,000 kilometers, whichever comes first din. Tapos dito sir sa battery natin, hiwalay yan, 1 year lang yung warranty ng battery natin. So sa ngayon, mavo-void ang warranty mo sir pag hindi mo sinunod yung every 10,000 or every 6 months. So kailangan po natin sundin yun. Tapos just in case, maisipan mo sir, okay baka mukhang mahalaga yung 2 years extended. Kasi si Ayala lang ang nag-o-offer nun, sa ibang mga branches wala po. Kasi yun sir, parang insurance yun eh. Once na may masira, pero hindi sa aksidente yung parang insurance na yun. Once na may masira sir, factory defect or naturally parang kunwari bumigay lang dahil sa edad niya, sir, libre, free of charge yun, wala kang babayaran kahit participation, libre yun sir. So covered niya yung battery, yung engine, yung CVT, yung mga technical sir, mga pangilalim, yan, lahat covered niya yun. Sa ngayon sir, ang i-check mo lang lagi sir ito. Lagyan nyo lang lagi ng tubig, yes ma'am, para po sa wiper. Tapos yung sa coolant, i-check nyo lang po kung tama yung Usually, gano'n tumatagal yung coolant niya? Sa coolant niyan ma'am, actually ngayon, hindi siya yung mauubos agad ma'am. Oo. Taon din yan ma'am. Pero sa ngayon po, may mababawas pa yan kasi since hindi pa naman siya totally nagagamit at tumatakbo, mababawasan pa po yan. Pero sa first 1,000 po natin or first... Aabot naman yan sa 100. Yes ma'am, opo. Hindi naman siya talaga totally mauubos. Hindi normal yun kung maubos. Pero yan po, kumbaga mababawasan siya na konting-konti lang para pagdating sir sa first month mo, pag sinabihan kayo dito ng SA na sir, kailangan lang natin lagyan ng magtatap lang tayo ng napaka-konti lang naman, magsasuggest yun yan. Pero, yes sir, yung guhit dun sir, di ba dalawa yun? Yung baba, pinaka-minimum, tapos yung nasa gitna po, yun yung pinaka-maximum niya. Tapos ngayon, nakikita niyo po yung coolant, nandun po sa may bandang baba po. Ng maximum. Yes po. So, wag lang kayong lalagpas doon sa pinaka-maximum. Pero yun sir, don't worry. Hindi naman siya yung, kumbaga, paggamit mo, mauubos agad. Hindi po naman yan. Tapos yun sa ano natin, sa preno,
Yan lang naman ang lagi niya pong i-check kasi ito, kung maubos, pwede mag-overheat, pero hindi naman yan. Brake fluid naman ma'am, pag naubos naman yan, ibig sabihin, pag nabawasan yan, naubos yan, may tagas, may leak. Ito, yes po, ito ma'am sa may pinakababa po. Ito po yung line po, di ba? Tapos ito sa baba po. Ito ma'am, mas malapit sa wire. Hindi pa po. Okay, yun. Yun ma'am. Tapos yung maximum niya ma'am nandito ma'am. Okay. Pero yan okay naman din siya. Matagal pa yan? Matagal naman yan ma'am. Pero kunwari, biglang may, sabihin na natin may nasayaran kayo or something na sa gulong, natamaan yung sa ano. At this time to time, na-check nyo po. Kasi safety din naman yan. Yung preno. Kasi once na maubos yan, wala talagang preno. Tapos yung tumutulo dito na tubig, yan lang naman yan. Sa aircon lang naman din po yan. Fuse box, pag yung mga busina natin, yung mga ilaw natin, nawala po, nandito lang yan sir. Tapos, computer box natin. And then, ngayon wala po talaga yung gagalawin. Kahit yung sa oil Okay, hindi nga naman po naman, opo. Sa first 1,000, hindi rin po siya hindi naman din siya sinasabi na ipa-change oil. Pero depende sa inyo kung gusto niyo siyang ipa-change oil, okay lang din naman po. Opo. Kumbaga, yes po, kumbaga depende na lang din sa inyo kung anong preference nyo. Kaya kasi may mga ibang kliyente na gusto ko namin palitan kasi nga baka kuya syempre galing pa yun doon sa ano kung gaano nakatagal. Pero at kung ina-advise naman ng dito sa plano, kahit hindi pa naman po siya. 6 months pa po yung first 1,000, ay 6 months yung first ano po natin, change oil. Yan, tapos siya nag-automatic yung sa change oil po niya, hindi, yun po ang kinagandahan namin compare sa ibang mga dealers or ibang brand. Sa ibang brand po kasi is every 5,000 or every 3 months, whichever comes first sila. Kami ma'am is 2 beses lang kami sa isang taon. For example, yung kukunin mo sana sir na brand, yun naman is ano sila every 3 months sila. So hindi naman, kasi sinasabi nila na mas mahal daw si Honda sa maintenance kasi kino-compare nila sa every 3 months. Kasi kami 6 months. Kung tutuusin, pag chinek nyo po yung pagkakaiba nun, mas mura pa rin po kami. Plus, syempre yung time nyo. Tapos, check natin doon sir sa loob. Okay lang ma'am, dito muna ako sa ano. Tapos, sino ba magdadrive? Si ma'am muna, sige. Sige po. Sige sir, tara. Ay, in-adjust ko yan. Sige ma'am, okay lang. Tapos after po natin siguro i-demo, tatanggalin ko na lang po yung plastic. So yun, sa may ano po, sa may mga bintana natin, okay naman po yan. Kumbaga, gumagana naman po yan lahat kasi hindi po siya makakabitan ng tint kung hindi po siya gumagana. Sa ngayon po, kung muna natin i-try. Ceramic na yan, sir, no? Yes po. Tapos ngayon sir, ito yung mga window ano natin, window switch po natin, isa lang yung auto, ito lang po. Tapos central lock natin, so nakalock na po. Wala siyang child lock. Child lock ma'am, dito sa likod meron po. Meron. Pagbukas niya po ng ano sir, pagbukas niya yung pintuan, meron siyang may maliit na parang switch dyan, up and down lang yun. Tapos ito ma'am, yung sa switch ng ano natin, sa mirror natin, left and right, push nyo lang pong ganyan pagka gusto nyo i-check yan. Up and down, gumagana naman po siya. Left naman po, okay naman po. Tapos ito namang isang switch na to ma'am, yan yung sa may power fold po ng side mirror natin. Pindutin po natin. Okay. Gumagana po pareho. Pag manual na sinara natin, sisira yan. Pwede naman sir, pero wag lagi. Kasi baka may maputol dun sir sa may gear niya. Tapos ito po yung vehicle stability assist niya. O kahit naka-on lang po siya, kumbaga ito yung traction control. Siya yung nag-a-assist pag medyo madulas man, kunyari sa kurbada, madulas yung kalsada. Kumbaga para mayroon siyang feature na hindi ka mag-oversteering or understeering. Tsaka para hindi dumulas yung ano po, hindi po mag-skid yung pero okay kotse. lang yan na naka-on lang siya. Maganda po siyang laging naka-on lang. Tapos dito naman po yung ano natin, yung gas natin, tapos yung engine bay. Tas dito, Engine bay, yes, medyo malalim yes ma'am, ito ma'am, medyo malalim lang din po talaga. Tapos dito ma'am sa side na to, sa may left side, makikita nyo naman po yung compartment sa likod. Okay. Pero kunwari kung may mag-check naman na sa mall, kahit i-unlock mo to, pwede naman. Pero syempre, mas maganda nakalock lang, tapos dito po natin bubuksan.
Tapos dito naman po yung bilog na to, yan naman yung adjustment po yung sa gauge. So example, yan. Gusto nyo pong liwanag, yan, liliwanag, tapos didilim. So depende. Hindi siya naka-auto? Hindi siya nag-o-auto yan, Kunyari, gabi. mag-o-auto yan ma'am. For example, yan ma'am, sumasabay kasi yung brightness niyan once na magbukas yung headlight or mag-off. Kasi kunwari yan ma'am, pag in-off ko Yung yung headlight, hindi rin siya naka-auto? Pagka gabi na ganun, mag-on na siya? mag-on siya ma'am talaga. Okay. Pero pwede mo siyang i-off manually kung ayaw mong lagi nakabukas okay. yung ano. Oo. Kasi katulad yan ma'am, o yan o, naka-auto siya naka-auto. pero naka-on siya ma'am. Pero pag in-off yan ma'am, mag-a-adjust din lahat. Okay. Yan ma'am, mas nagliwanag siya. So pagka kasi once ganun halos lahat naman ng kotse, once na binuksan yung ilaw, parang sense kasi nila na gabi na. So kailangan ng medyo mas mahina yung ilaw po. Tapos yan, yung steering wheel natin, naka-leather po siya. Genuine leather po yan. Dito ma'am is yung controls po ng ano natin. Yan po. Nandiyan ng volume, Volume, dito. nandito rin, yes Okay. po. Nasanay ako dito Anong kotse ba yung ginagamit niyo ma'am? Iba-iba kasing nahawakan ko pero nandito lagi ang pero Meron po dito, pero Geely yung madalas. Pero more on ano po kasi, more on sa mga Japanese car dito talaga. Tapos cruise control dito sa kalwa. Tapos dito mo naman po is yung Bluetooth hands-free pag pwede kayong sumagot ng tawag. Okay. Kinagandahan po kasi ng ano natin, ng head unit natin, may auto Android tayo tsaka Apple CarPlay. Kukunik ka na po. Pag hindi gumana yung Apple CarPlay natin, ibig sabihin naka-off yung Siri kasi kailangan po naka-on lagi. Tapos dito ma'am, yan makikita mo off, auto headlights. Pero by default ma'am, every time na bagong start yung kotse, naka-default siya na auto headlight. Tapos ngayon, ima-manual nyo lang po kung gusto nyo pong i-off. Tapos ito yung sa fog lights. Okay. Then dito naman is yung sa wipers naman po. Dito ma'am yung RPM natin, yung mga nakakatakot na ilaw dito ma'am pag may umilaw dito sa gilid. Ibig sabihin may mga problema yung kotse. Check engine, tapos yung mga ABS dito po yan. Pero normal naman po siya every time na hindi pa siya naka-start, nakabukas lang yan lahat. Basta bagong pag-start ng kotse, patay po dapat yan lahat. Tapos dito naman yung mga information, yan kung gusto yung yan yung kilometer per liter, makikita nyo dyan yung range ng, for example, yung gasolina niya 57 yung range na nakalagay. So ibig sabihin yung pinaka parang estimated niya na kilometer 57 pa po. Yan po. Okay. Tapos ito po average niya is 2.3 kilometer per liter kasi hindi pa naman po siya nagagamit. Tapos yung milyahe po natin is 18 kilometers lang po. Then yan, ito yung adjustment nung Makikita rin ba rin yung gulong? Sa gulong, hindi? Hindi pa po siya ganun okay. ma'am. Actually may mga ibang accessories po na nabibili, yung parang pinaka kapano niya. Tapos parang application lang po sa phone. Pero yung may sa ngayon po kahit yung ibang brand na ibang ano namin parang wala pa pong ganun. Tapos yan Honda Sensing, yung safety support natin, dalawa lang po yung on off po natin dito. Road departure mitigation system, yan po yung sa lane po natin. I-assist niya kayo sa lane na mag-stay sa lane po. Saan yun? Sa... Pag-back po natin, kunwari ma'am nasa home tayo, yan may bilog na yan ma'am, ibig sabihin sa Honda Sensing yan ma'am. Dito ma'am yung scroll natin up and down. Tapos pag clinic nyo to ma'am, okay po yan. Tapos ngayon, i-down nyo lang po. Kung gusto nyo po nakapatay, click nyo lang po. Tapos mag-off po yung road departure mitigation natin. Pero maganda syempre, naka-on yan lagi. Kasi safety feature po yan. Pag naramdaman nyo pong medyo lumalaban siya, every time na mag-change lane kayo, ibig sabihin, gumagana yon kasi stay ka lang niya talaga sa gitna ng lane eh. Ngayon, to deactivate po yun, kung gusto nyo mag-ano, para i-allow niya kayo na mag-change ng lane, normal talaga dapat is mag-signal light tayo para mag-off siya, tapos bibigyan kanya na naka-auto na siya pagka nag-signal light. na po, mag-off po siya. Tapos ngayon po, itong collision mitigation braking system, yan naman po yung kunwari ma'am, nagdadrive kayo, tapos medyo matigas ang ulo nyo, nagte-text kayo, tapos biglang minto yung harapan yung sa harap nyo. Ang mangyayari po dyan, magpe-preno siya mag-isa, kahit hindi po nakatapak. Then meron tayong tinatawag na lead departure. Yung lead departure naman po, for example ngayon po traffic, tapos ngayon po nagte-text na naman po tayo, tapos nag-move na to, mag-warning siya na nag-move na yung vehicle, mag-bip siya. Kasi ang purpose po nun, para hindi magalit din na sa likod mo. Yes po.
Tsaka for safety din kasi, para parang kinukot niya yung attention mo na mag-drive din talaga. Tapos every time na habang nagde-drive tayo, high speed, sabihin na natin, kahit nasa minimum 60 ganyan, basta tutok kayo, ma'am, may lalabas yan brake. May magbibip dyan. Then, next natin, ito naman po yung adaptive cruise control. Cruise control, ma'am, ano kayo? Familiar po? Cruise control? Yung cruise control naman po, yun naman po yung kahit bumitaw po kayo sa gasolina. Pero since adaptive cruise control siya, ibig sabihin, ina-adapt niya yung speed ng nasa harapan nyo. For example po, 40 km per hour minimum po niya na required speed para ma-activate siya. Pindutin po natin to. Lalabas po dun yung icon ng cruise control. Ngayon, pag na-reach nyo po yung 40 km per hour, pindutin nyo po yung set. Pag pinindot nyo po yung set, Ako gamitin yan. ma'am, ano siya, actually parang nakakalito pero nakakatuwa. Talaga? Never ko ginamit sa Geely yan. Isa-set niyo, ma'am, yan. Yun nga lang sa Geely kasi, ma'am, wala pa siyang adaptive eh. Kailangan mo pa rin magpreno. Kasi ito ang kinagandaan dito, ma'am. For example, yun nga, 40 km per hour, set ka, bitawan mo na yan. Tapos, pwede mong bilisan, plus mo na yan, tapos itong minus para babagalan mo. Mag-adjust siya sa nasa unahan ko naman na sasakyan. Yes, ma'am. For example, pag Okay, yung mas Geely maganda. kasi walang ganun, ma'am. Kailangan mo pa rin magpreno. Wala siyang wala siyang ganito kasi, ma'am eh. Meron nagbe-brake siya. Yung nagbe-brake siya, so ibig sabihin, kung nagbe-brake siya mag-isa, check nyo lang, ma'am, kung adaptive pa to. Kasi pag hindi pa siya adaptive, hindi pa siya magbe-brake mag-isa. Kasi ito naman, ma'am, for example, tumatakbo tayo ng expressway, tapos nag-slow down yung sa harapan mo, bababa din siya. Bababa rin siya. Tapos ngayon, pag bumilis na yung wala kang gagawin, ma'am, pag bumilis yung sa unahan nyo, kung ano Pag yung... napapagod na pala ako, pwede ko. Never ko ginamit yan. Yes, ma'am. Tapos ang ano nun kasi, ma'am, di babagal siya, bibilis. Pag nag full stop yan, full stop din to. Pag tumakbo siya, tatakbo na rin siya. Ang gagawin mo lang dyan, ma'am, ito, manibela lang. Ngayon, ito naman, ma'am, yung mga lines na yan, ito po. So, ang ano naman yan, ang purpose naman po niya is kung gaano kalayo yung distansya nyo from nasa front nyo po and yung sa inyo mismo. Ito naman po, Pagka i-on ko, ipipindutin ko lang. pindutin nyo to, ma'am, tapos pag at least 40 km per hour po, pindutin nyo yung set, ma'am, tapos bibitawan nyo na po yung manibela Pero na okay ayaw lang na natin. nun kung, for example, na gusto ko na mag-gas, pipindutin ko pa ba ulit siya para or Hindi, ma'am. Pag Mag-o-auto gusto niyo na na siya. pag gusto niyo na mag-manual, ma'am, there's a 3-way po para ma-cancel yung adaptive cruise control. Cancel ka dito, tapa ka ng gasolina, tapa ka ng preno. Cancel na po 'yun. Okay. So ngayon, pag gusto niyo na po siya i-on ulit, Ganun lang pindot ulit, tapos 40 km per hour, tapos set na po. Tapos dito naman po yung lane assist din po siya. Pero hindi po siya autopilot kasi may client ako ginagawang autopilot. Kasi yan, pag binitawan mo tong manubela, magginginig po siya. Kasi ang gagawin niya po is iwa-warning niya kayo na hawakan niyo yung manubela kasi hindi naman po siya talaga autopilot. Additional safety feature lang naman po siya. Then, ano pa ba? Dito naman po yung ano natin, Apple CarPlay and Auto Android po, lalabas yung mga apps natin, pero hindi lahat ng apps ng cellphone natin. Yung mga kailangan lang po, like may mga Viber, mga map, yan po, Google Map, Waze, dyan po yan lalabas lahat. Wireless na po siya. Then, push start engine pa rin po siya. Tapos dito naman po, tignan po natin sa aircon. Sa aircon po may max cool tayo. For example, naiwan po natin siya sa open area, medyo mainit, ganyan po. Pindutin nyo lang po siya. na agad. Then, ang mangyayari po, nakatodo lahat. Ngayon po, pag na-reach niya na yung temperature na gusto nyo lamig, off nyo lang po siya. Tapos by default po, kung anong gusto nyo timpla ng aircon, babalik lang din po siya. Yung front naman po, yun yung sa unahan. Tapos ito po pala, ito yung adjustment kung gusto mong uminit tsaka lumamig. So, yun po yung adjustment. Tapos, auto naman po, auto climate, pag gusto nyo yung mismong kotse ang magde-decide na na kung lalakas yung fan, hihina to. So, siya na po bala dun. Rear naman po, yung rear defogger natin. Dito naman, ma'am, yung mga yung position po ng vents, kung sa harap, sa ilalim, or dito po sa unahan.
Ito naman po yung sa air circulator yan ma'am, pag pinatay nyo maaamoy yung labas. Then ang downside doon ma-absorb din nung filter nyo, yung cabin filter, yung amoy sa labas, yung dust, kung ano man dumi. Tapos ang pinaka ano po doon mangyayari doon pagka laging siya naka-open, since nahihigop niya yung alikabok sa labas, dumudumi agad yung aircon nyo, dudumi din agad yung air filter nyo. Tapos may chances po na pagbarado na po yung air filter, wala na po masyadong buga dito. Tapos AC, on-off lang po sa lamig lang po, kumbaga sa compressor. Ginagamit yan, for example, medyo malamig na dun sa lugar na pupuntahan nyo. Gusto nyo lang parang may hangin lang. Pindutin nyo yan ma'am, mag-off na to. Itong sa, ano natin, sa temperature na malamig. So more on ano na po lang yun, vents lang po yan. Ngayon, kung gusto nyo lang pong patayin, for example, so yun, sa may ano, sa ano naman natin, meron tayong tinatawag na icon button. Icon button ma'am, yan yung kilometer per liter po, at least 1 kilometer per liter yung matitipid mo pag ginagamit mo siya. Kinokontrol niya by drive-by-wire yung engine, tapos yung aircon natin. For example yan ma'am, tinodo ko yung lahat, tapos gusto kong makatipid. Kaya mapapansin niyo ma'am, medyo pag yan, naka-on yan ngayon, pag in-off ko yan, parang lalakas yung vent, lalakas yung aircon natin. Actually ma'am, maganda siya naka-on, lalo na pag mga sa city driving, medyo traffic, kasi para at least makatipid siya kahit paano. Sa highway drive naman, since matipid naman ng kotse sa mga highway, kahit naka-off lang siya. Okay. Yes po. So ngayon, park ma'am, park. Kasi kinokontrol niya rin yung bilis, diba? Yes po, kinokontrol niya. So ngayon po, ito park, reverse. Yan po yung reverse ano natin, camera natin. Tapos ngayon, walang tumutunog kasi walang malapit sa atin sa likod. Tapos yan po, naka-white. Yan po, may nagbibip. Baka may mumu sa likod. Yan po, may ano, wide, normal view, tsaka top view. Ito po. Yan. So ito yung bumper niya ma'am. Tapos ito yung line, yan yung pinaka-safe distance nyo na pwedeng i-atras po. Yan po. Tapos neutral, drive. So ngayon po, drive po, kung gusto niyo pong medyo matipid lang, kung gusto niyo pong matipid lang yung ano, para normal driving. Pag gusto niyo medyo matulin yung pagdadrive niyo, nagmamadali kayo or paangat, yung pinupuntahan niyo sport mode po. Kasi yan mas ano po, higher, parang laging high RPM siya. Parang laging galit yung engine, gusto laging. Pero lakas ng kain ng gas niya. Yan po. Pero ito naman, ang kinagandahan din ng S mode po, pag medyo matarik po yung binababaan natin, pataas. Maganda kasi itong S mode po, may engine brake po siya. Ito kasing D mode, parang kunwari sir, di ba, nagdadrive ka ng click, tapos parang pag binitawan mo yung gasolina, parang naka-neutral lang siyang dire-diretso. Ganito rin yung, ano niya, yung feeling niya. So ngayon, so pag Baguio, mas maganda ito. Naka-S mode po, yes po. Pero kunwari, kung sanay na sanay naman po kayong mag-drive, okay lang din naka-D, wala naman pong problema. Pero kung mag-additional safety po kasi, S mode para kahit papano, babad din siya sa ano. Yes po. Tapos yan, yung mga, ingatan niyo po, yung mga piano block na yan, dapat may sariling basahan siya sa loob ng kotse na hindi ginagamit sa labas. Okay, yan, piano block. Tapos yung glove box ma'am, dito po. Nandyan ma'am yung mga, ano natin, yung mga booklet manuals natin ng kotse and manuals ng head unit natin. Kasi yan po, yung may brochure na yan, Honda Safety, try nyo pong basahin for refresher lang po. Mga ano po yan sa safety po ng pagdadrive. Tapos ito sir, just in case baka maisip mong magpa-leather, check mo lang mabuti kasi meron tong side airbag. So pansinin mo sir, wala kaming nililibreng seat cover kasi meron tong sa gilid po. Yan lang. Dalawa sir. Dalawa. Opo, yung likod wala naman, wala po. Ito. Yes sir. Tapos dito sir, mapapansin mo meron kang vent dito sa likod sir, no? Tapos wala lang siyang charger. Tapos dito po yung center armrest natin. Yan po. So lalagyan na ng cellphone. Tapos cup holder, yan po. Diyan naman sir, wala naman tayong masyadong ano dyan, wala tayong masyadong pag-uusapan dyan, kundi upuan lang, tsaka yung vent, tsaka yung child lock. Buksan natin sir mamaya. Yan po. Tapos yung susi natin, ito po, dalawa. Yan, so lock, tapos unlock, tapos yung pag hinold nyo po, mabubuksan nyo sa likod. Gusto nyo pong itry yung, yes po, gusto nyo pong itry yung ano sir, Apple CarPlay, Bluetooth on.
yung settings sir ng mga yan yung pinakamagandang settings sir. Naka-on yung ano. That sir, i-on natin. Kumbaga, yun yung magandang ano natin. Pati yung rear defogger. Yung rear defogger sir, wag mong laging bubuksan. Kasi yung rear defogger po, ang problema dyan, kunwari, lalo ngayon mainit ang panahon, dagdag din siya sa init dun sa likod. Okay. Add phone, Honda po. Ayun. Yan kasi sir, pwede makabasa kasi ng salamin yung init sa labas, tsaka init dyan sa ano po. Pair nyo lang ma'am. Yes nyo lang po lahat. Let's try yung ano, please. Yan, pati battery, pati ano. So, pati battery ko, Nakikita nyo dyan ma'am. CarPlay not available. Si Siri ma'am hindi naka-enable. So naka-off lang si Siri ma'am. Yan kasi yung parang may voice command kayo. Pwede ka mag-voice command. Pero at least yan ma'am, nagko-connect naman siya. Alam niya naman na hindi yung phone ko kasi nasa loob. Okay sir, gusto mong ano? Pero at least yan, naka naman po. Oo. Kailangan mo lang ma'am, kay Siri, i-on mo lang si Siri. Sa akin ba ang naka-off? Yes ma'am. Okay. Naka-off yan ma'am. Try mo yun sa'yo, Android. Okay. Yes po, meron din yan sir. Ako pala ang naka-off. Naka-off yan sa inyo ma'am. Add phone, yes. Ayan. Yan, sir, kayo po. Ayan, enable Siri. Okay na ma'am. Oo. Ayun. Sige ma'am. Ulitin natin. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me Ayun na. to use. You can Nakakonect na siya. Ayun, nakakonect na nga. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. You can change it later in settings. Ayan. Sir, patayin ulit natin ma'am. Burahin ulit natin. Sige. Add phone ulit natin. I-refresh nyo lang ma'am yung ano. Yan, tapos Bluetooth po ulit. Add phone. Hanap po si Honda ulit. Okay. Kasi nangyari din ma'am, naka-on lang yung Bluetooth natin. Naka-connect pa lang tayo dun sa ano. Na-refresh lang natin ma'am. Yan, off din natin. Sir, yung gasolina mo kay ma'am, si ma'am pala magdadrive. Dito kay Padre Pio, di ba may Petron dyan? Diyan nyo po yung ano natin. Okay. Petron. Check nyo ma'am. Ba't di ko lang papalit? Successful. Forget nyo ma'am. Kasi dinilit ko kayo dito ma'am. So, clear nyo ma'am. Yan na ma'am, okay na. So yan na. So basta ganun lang lagi. Pag hindi ka naka-Siri po, yan ang ano niya. Mag-waste ako dito. Ngayon ma'am, mas maganda ma'am dito ka na. Dyan na mismo. Yan. Tapos Viber, pwede po. Spotify, pwede din po dyan. So ngayon, kasi dati po kasi may GPS po kasi dito, may GPS dito. Ngayon, ang GPS kasi syempre in time nagbabago yung kalsada natin. Tinanggal na po yung GPS na yun kasi hindi siya automatically nag-update eh. Unlike dito sa Waze, update lang yan ng update. So ngayon, pati mga traffic nakikita mo dyan. Even yung Google Maps meron din naman po siya kung minsan kasi may lugar na medyo nagloloko si Waze. Minsan okay din si Google Map pero halos pareho lang naman sila ng ano. Yan, Viber po. Masanay lang ako kay Waze. Yan siya si Google. Wala kang Spotify man, no? Wala. Kaya wala ditong lumalabas. Ay, pero pag nag-download ako, Lalabas din po dito, ma'am. download ako sa isang phone ko na yun. So yun, ma'am, makikita mo wala tayong signal dito. Yun lang yung ano dito. Tapos yun sa inyo, sir, ganyan din po. Yes po. Pero pag nag-Waze ako dito, makikita ko na Lalabas siya na dyan, ma'am. dito. Opo. Okay.
Wala lang Let's tayong get signal. started. Drive Oh, safely. ayan. Ayan na po. In 1.5 kilometers, Ayan. So, turn kuya, left on habang, Main Rodriguez Avenue. habang yan, nagdadrive kayo ma'am, may Spotify po. Oo. Tuloy-tuloy lang yung Tuloy-tuloy Spotify. lang yung Spotify. So yun nga yung kinagandahan dun ma'am, hindi mo na kailangan ng phone, tingin-tingin ka pa dyan ng ano, diba? Tapos Oo nga. pwede mo rin i-set yung ano po, yung... Na kailangan ng holder dyan para Yes ma'am, yun nga yung kinagandahan sa ganito ma'am, may Apple CarPlay. Kasi malinis lang yung dashboard mo, wala kang ek na kung ano nung nakalagay dyan. So yun, check nyo na lang po yung pwedeng sa charger. Yun nga lang, walang Type-C, pero may Type-C naman na pwedeng parang converted dito. Kasi yung sa iPhone, hindi pala ako makakapag-charge. yan, hindi ka ng makakapag-charge basta-basta dyan ma'am. Bili ka na lang ng ano ma'am, ng port Wala dyan, na ma'am. rin tong... Pwede ano rin kaya dyan to? ma'am, meron yan. Ah, yan, meron Pwede na sa po, bahay. yan. Pero minsan may pwedeng lagay dito or baka pwedeng bilan ng mga, kaya nga lang wala paglalapagan, yung mga wireless charging na ano, or dito lalagay mo yun, ano bang matatama. Easy. Oo. Hindi, So, yan. ano, kanina nakalagay yung packet dito. Yun, dito ma'am yung sa gilid. Tapos ano pa ba? So, okay ba yan dito? Pareho yun ma'am, parang hindi ko lang alam kung ilan yun. Pero kahit saan naman po, kasi yung driver lagi namang na aanuan eh, parang na dalaglagan dito ng cellphone eh. Kasi pag, syempre habang nagda-drive ka, di ka naman laging ano, nalaglag dito. Pero ito naman kasi lalagyanan din ng cellphone, yung dalawang yan. Oo nga. Tsaka dito. Yun, tapos yung susi po natin Smart Entry. Smart Entry, ano naman po kayo, yung hahawakan lang sir yung door handles, tapos mag-unlock and lock na po. Kahit nasa bag yan, no? Kahit nasa bag lang po. So ngayon, dalhin po muna natin. Hintayin ko lang, check ko lang po yung sa invoice. Sir, gusto mo bang check muna to? Ah, sige. Tapos, dito lang muna kayo. Ah, sige. Naka-lock naman na yung mga bintana. Nakalock yung bintana, sir. Sige po. Sir, tapos bawal punasan yung bintana. Tsagain mo munang medyo may mga marks. Kasi may mga marks sa ganyan, no? Yung parang pinag-anuan, punasan yan. Tsagain nyo muna, sir, kahit mga ano, May ano pa siya. may mga, mga ganito. Okay Tsaka nyo na. lang po muna. Sunday naman pwede na, Sunday diba? pwede na po siya. Pero pinaka-safe siguro Monday na. Para hindi mo na ano yun po. Wait lang po. Tapos ito sir, hindi yan, ma'am, hindi yan gas-gas ha. May plastic Oo, may pa yan. plastic pa. Ito may plastic pa. Ito ma'am, yun pwede na natin tanggalin. Kahit yan sa likod din. Ay, Mainit yan, ma'am. Opo. Wait lang po.